Sinubukan kong sumakay ng Genesis or Joybus bus from Baguio City to Clark International Airport at ganito yung nasa loob. May ipinahiram sa amin na blanket tapos binigay na Spanish bread tapos inuming tubig. Meron din pala silang CR sa loob kaya samahan niyo ako at sumakay na tayo ng Joybus Deluxe from Baguio to Clark Airport. All the way from La Trinidad, kailangan talaga namin sumakay ng taxi kasi ang dami naming abubot. So dito nakarating na kami sa Upper Session Road, Baguio City. So ang ganda, 'di ba? And then sa kabila doon banda is yung Governor Park Road, which is yung terminal ng mga bus. Walang available na papunta sa Clark doon sa Victory kaya dito na lang kami sa Joybus. And mukhang marami talaga silang trips from Baguio City to Clark or Clark International Airport. So andito yung mga list of trips nila from Baguio to Clark. Ayan o. So makikita nyo yung time, yung departure, o di ba? Ang napili namin ay 5 PM na bus. So dumating na nga at tara na, pasukin natin. So ganito yung itsura ng deluxe na bus ng Joybus from Baguio to Clark. Yung first impression ko dito sa loob ng Joybus Deluxe ay medyo spacious siya. So nagulat lang ako kasi marami kaming kasama na passengers na akala ko Korean, yun pala mga Incheck, mga Mandarin. Pati yung katabi ko, estudyante na Mandarin yung salita niya. So mukhang uuwi sila sa kanilang lugar, no? So inspect na natin yung upuan and ang unang napansin ko is walang seat belt. And then may reclining na footwear. So sa paanan mo and then may pangpatong pa. So which is kakaiba sa bus na to. Okay, so punta naman tayo sa kanilang CR and medyo naloka ako kasi ganito yung padlock nila. Mukhang nasira yung lock nila, no? Kaya naging improvised na. So anyway, ito yung lock nila, pati sa loob, improvised na rin. And yan yung sink, yung bidet, tapos yung window nila. Mukhang ito yung standard na size ng mga CR na ginagamit sa deluxe, first class at royal class. So makikita nyo, ganyan na ganyan yung itsura sa ibang bus na sinakyan ko. And then syempre hindi talaga pwedeng mawawala ang bidet. And then i-try naman natin yung kanilang flash. And I think improvised yung kanilang flash. Katulad niyan. And as usual, buksan natin ang kanilang improvised lock palabas ng CR. At ito na nga, umarangkada na yung bus from Baguio City hanggang sa Clark. Yun nga lang, nagpa-fog siya katulad nito kasi may bagyo. Habang umaarangkada yung bus, yung conductor naman ay pinahiram sa amin itong blanket na akala ko pinapamigay. And anyway, meron din kaming Spanish bread na binigay nila. And then, itong complimentary na 1 bottle na drinking water. Tapos, mas kumapal yung fog at mas lumakas yung ulan kasi signal number 2 dito brought about by Tropical Depression Isang. Isang na dumadaan sa Central Luzon palabas sa West Philippine Sea. Kilatisin naman natin yung kanilang aircon. So, closer look natin, izo-zoom. So, it's modernized din, di ba? So, nakarating na kami sa tunnel sa bandang Marcos Highway. And then, ayan, o, di ba? So, matibay pa rin talaga itong tunnel na to, no? Kaya, it's about time na mag-rest muna tayo habang nagbibiyahe na tayo papunta sa Clark. At after a few minutes, nandito na kami sa Pampanga area and dito na aninag na namin yung Clark International Airport. Yan yung ilaw. So, malapit na kami. Sa totoo lang, dito ako naloka kasi kinokolek yung blankets. Akala ko nga talaga pinamigay sa amin pero yun pala, kukunin bigla sa amin. At sa wakas, nakarating na kami sa aming destination and dito na kami sa Clark International Airport. So nakita nyo naman siguro yung karatula niya, 'di ba? Yung welcome sign. And in here, parang ito yung kinoconstruct na railway which is magdudugtong sa Clark to other parts of Northern Luzon. So bungad pa lang, makikita nyo yung ganda talaga ng design ng or yung architectural design ng airport. So it is a bamboo inspired yung kanyang architectural design. So isa siya sa pinakamagandang airport sa Pilipinas. So bababa na kami in just a few seconds kasi magpa-park na yung bus. Makikita nyo habang papalapit na papalapit,
ma-appreciate nyo talaga yung design ng airport na to. So in fairness, this is my first time and na-amaze talaga ako, kaya mag-picture talaga ako dito. So ayun na nga, somehow na-enjoy ko naman yung aking trip, itong Joy Bus trip ko na deluxe. So this is my first time na sumakay sa deluxe, and siguro my first impression is 8.5 over 10. Kung hindi lang siguro maayos yung CR, pwedeng 9 over 10. Kaya thank you guys, kasi next na vlog ko is siguro silence, kasi mabilisan yung gagawin kong vlog kapag nasa ibang place na tayo, and siguro wala akong time mag-edit, kaya siguro silent video yung gagawin ko. So thank you guys and bye bye.